So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, another full review na naman tayo. And this time, finally, i-review na rin natin ang isa sa pinakamura na smartphone na pwede natin ma-purchase today. At yan ang Xiaomi Redmi A3X. Maganda kaya to? Sulit ba? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yan, shoutout sa mga nakanood ng ating unboxing, game test, 5 reason natin dito sa Xiaomi Redmi A3X, and this time, i-review na rin natin itong device na to. I know maraming nag-aabang din ng review na itong si Xiaomi Redmi A3X kasi ito isang pinakamurang smartphone na pwede nating ma-purchase din ngayon 2025. So again, kung interested kayo dito, ito, click nyo na lang yung view products natin dito dahil dyan sa view products natin, paniguradong sobrang mura lang po na itong Xiaomi Redmi A3X. I-check out nyo na po yan mga ka-J-Vlog. Ang SRP nito is around 3,300 pesos lang for the 3GB64. Pero dito sa atin sa online, mura lang po natin makuha yan. Pwede natin siya makuha ng below 3,000 pesos lang. Ganyan po kamura, ganyan po kasulit ang Xiaomi Redmi A3X. Meron na nga siyang 3GB of RAM and 64GB of internal storage sa ganyang presyo. So, yung ganyang RAM at ROM sa ganyang price tag is very reasonable pa naman at yan pa rin naman yung pinaka-minimum na pwede natin makuha sa ganitong price segment. So again, dito sa ating full review, titignan natin kung sulit nga ba ang Xiaomi Redmi A3X dahil ginamit ko siya ng few weeks. I-share ko na sa inyo yung final verdict ko dito sa smartphone na to. Then mga ka-J-Vlog, next gusto ko i-share sa inyo kung ano ba yung mga nagustuhan kong features dito sa Xiaomi Redmi A3X at kung bakit maganda rin siya i-consider as a budget smartphone today. Pwede rin siya, to be honest, as a secondary smartphone. Kung meron na kayong mabilis sa smartphone at naghanap lang kayo ng pangalawang smartphone na sobrang mura lang, ito po maganda rin i-consider itong Xiaomi Redmi A3X. Pwede rin siyang i-recommend sa mga motor taxi riders natin, sa mga chikiting nyo. Magandang panimulang smartphone to. Kasi pwede rin naman kahit paano mag-ML dito sa Xiaomi Redmi A3X. At again, kung interested kayo dyan, dito na, wag nyo na lang kalimutan yung view products natin. Dahil dito sa view products natin, may naghihintay pa sa inyong voucher. Below SRP nyo na siya makukuha. So siguro mga nasa 2,000 plus nyo na lang makukuha itong smartphone na to. So una natin pag-uusapan yung display niya. Ito yung gusto ko dito. Ang laki ng display niya, to be honest, 6.71 inches. Siyempre ako, tulad ako isang consumer, ang gusto ko talaga sa isang smartphone yung merong malaking display. At ito ang napabighani sa akin, yung large display ng smartphone na to. Tapos sobrang mura lang. 90Hz screen refresh rate is very minimum na yan sa ganitong presyo. Hindi na tayo magreklamo dyan. At least sa 2,000 pesos na smartphone, naka 90Hz screen refresh rate pa. And hindi lang talaga ako makapaniwala ngayong 2025 na ang dami pong lumalabas sa mga smartphones ngayon na sobrang mura. Kasi before dati, ganito, 2021, 2022, and siguro nasa 5 to 6,000 pesos yung ganitong mga smartphone. Pero ngayon, 2 to 3,000 is napakagandang innovation niya, napakagandang addition na nagpo-provide na sila ng sobrang murang smartphone ngayong 2025. So, next is yung chipset. The chipset, again, hindi po siya for gaming specs-wise and nag-game test na rin natin to. Nag-frame drop siya sa lahat ng mga tinest nating games, including ML. So, yun. Maganda siya consider for casual things, for casual users. Maganda naman pong i-recommend itong smartphone na to. Pero for hardcore gamers, hindi po pwede to ha. Pwede lang to sa mga casual users. At yun, ML, Honor of Kings, yung mga ganyan laro, pwede rin naman dito sa smartphone na to. So, next yung kanyang RAM at ROM. Yung RAM at ROM niya, again, very considerable naman yan sa ganitong presyo. Hindi na tayo magreklamo rin dyan, 2,000 pesos. Meron pa ako may nag-comment pa nga doon, 3,000 pesos, tapos ina-imagine niya pa magka 6GB of RAM. Parang kumamot ulo ko doon eh. Always manage expectation kung magkano nyo lang biniling smartphone. 3,000 piso, tapos gusto mo pa 6GB of RAM. Ay, nako, very impossible. Hindi po malaki ang 3,000 piso ha, pero let's appreciate na lang yung mga brands na nag-offer sila ng mga ganitong smartphone sa murang halaga na hindi naman gaano mabagal, di ba? So, 3GB of RAM, minimum na po yan na pwede natin makuha sa ganitong presyo and 64GB. Hindi na rin ako magre-reklamo yan. Minimum na rin po yan. Kung gusto nyo ng 128, mag-budget kayo ng 4,000, 5,000 pesos. Ayan, may 128GB of internal storage na kayo makukuha. Pero usually, meron din ng mga ibang brands
na nag-offer ng 128 GB sa 3,000 plus. Pero sa 2,000 plus, parang very rare tayo nakakita niyan. I think yung nakita ko lang na isang 128 is yung Tecno Spark Go 2. Gagawa tayo ng phone comparo about sa mga yan. Next mga ka-J-Vlog, yung design niya napakaganda. Kasi, yun nga, kung naghanap kayo ng isang smartphone na very eye-catcher, ito maganda i-consider dahil pag ginamit niya to, panigurado makakuha to ng attention ng mga ibang consumers dahil ang laki ng camera niya. Pero in reality, ayan lang po camera niya yung nasa gitna. So, parang design nga lang yan. Na-adapt niya, usually ang nagpauso ng ganitong design is Huawei, di ba? Yung mga Mate series na meron malalaking camera dito sa gitna na na-adapt din ng Realme. Tapos ngayon usually mga budget ganito rin. Even yung Tecno nagganito rin. Pero si Xiaomi, sa A3X sila, ayan, ito pa rin yung design nila. Pero nabago na yan sa Oppo, sa Xiaomi Redmi A5 na parang inadapt naman nila yung design doon ng iPhone 16. Pero design-wise, okay naman, lalo na tong color white, is pag tinignan nyo ng closer, etong smartphone na to, meron siyang glittery effect. So, okay na okay. Very aesthetic din naman itong smartphone na to. At yun nga, slim design pa siya. At lightweight na meron malaking battery. So, yun yung next battery. Napakalaki rin ng battery neto. 5,000 mAh battery capacity. Yes, nakapag-game test na ako dito. Nagamit ko na siya ng few weeks and napakakunat ng battery ng Xiaomi Redmi A3X. Kaya sa mga naghahanap dyan, especially sa gagamitin nila sa trabaho nila, maganda pong i-consider itong smartphone na to. Ang kunat ng battery niya. Pero meron pong disadvantage ng konti, charging rate. 10 watt charging rate lang po ito na sobrang bagal po niyan. I think kahit naman sa 2,000 pesos in today's technology, kailangan naman dapat 15 watts na, di ba? Bigyan nyo na ng 15 watts, parang awa nyo na. Kasi ang bagal po niyan, may stress rin consumer. Biruin mo, 1 to 2 hours magcha-charge ka. Siguro sa 2016, nung 2016, 2017, acceptable yan. Pero ngayon, dapat mabilis na talaga mag-charge ngayon ng mga devices kasi syempre, improving ng technology or innovation. 15 watts dapat at least, ayun ang minimum. Yun ang slight na nakita kong con dito sa Xiaomi Redmi A3X. Malaki nga battery, ang tagal naman mag-charge dito. Tapos naka Type-C pa siya, di ba? Ang purpose ng Type-C is for fast charging and fast data transfer. Pero syempre, since ni-require na lahat ng mga devices na maging Type-C kasi universal na siya, usually talaga ibang Type-C ngayon is slow charger na siya or parang ang purpose na lang yan, nag-comply sila sa requirement at reversible charging. Yun mga ka-J-Vlog, so far yung mga nagustuhan ko and cons ko dito sa Xiaomi Redmi A3X. So napakamurang smartphone. Kung interested kayo dito, 2,000 plus, 2 to 3,000, nandito yan sa view products natin. I-click nyo na yan and hopefully nakatulong po itong mga sinabi ko sa inyo kung nagde-decide kayo bumili ng Xiaomi Redmi A3X. So, video sample rear camera of the Xiaomi Redmi A3X. So, ang pinaka-max na resolution niya is Full HD 1080p up to 30 FPS. So, when it comes for a budget price tag talaga, let's expect na ganito talaga yung quality. Ayan siya. So, may doggy-doggy dyan. Hello! So, walang any support for 60 FPS given yan for this kind of price tag. Hello! Ano? So, video sample, front-facing camera of the Xiaomi Redmi A3X. So, pinaka-max resolution, same din sa rear, Full HD 1080p up to 30 FPS. So, yan, okay rin naman. Ito, nag-vlog tayo sa outdoor with good lighting condition, of course.
pag maganda ang lighting condition, maganda yung quality. Pero pag pumasok na tayo sa indoor, diyan na tayo ngayon nagkakaroon ng problem kasi nagkakaroon na tayo ng mga noise. Ayan, may mga noise na siyang ganyan. Pero for this kind of price tag, okay naman na rin. Fair, average level din naman yung camera quality ng Xiaomi Redmi A3X. So, explore natin yung design at build quality ng Xiaomi Redmi A3X. So, yun nga, when it comes sa design nito, kung natin dito, feel pa lang natin, very sturdy itong device na to. Polycarbonate back, so plastic siya, even yung frame niya. So, overall, is plastic ito si Xiaomi Redmi A3X. Pero ang ganda, no? Pag tinignan nyo to ng personal, meron siyang glittery effect dito sa kanyang back cover. I like the design. Very minimalist, pero eye-catcher siya dahil sa huge design ng kanyang camera module. Again, mga ka-J-Vlog, ito lang po camera niya na huwag kayo malilin lang. Yang maliit na yan. So, bukod tanging design lang yung malaking yan. Etong pangalawang camera na to is useless yan. Auxiliary lens lang yan. Tapos, ito yung flash niya. So, meron tayong AI camera dyan na nakalagay. So, dito sa right side is nandito yung power button niya and yung volume rocker. Sa taas naman ng smartphone is the 3.5mm headphone jack and yung kanyang speaker grills. Sa left side is yung SIM tray. Sa baba naman ng smartphone is the microphone USB Type-C port. So yun nga, medyo awkward na nandito yung speaker ng Xiaomi Redmi A3X na dapat talaga ang placement niyan pag mono speaker dito tayo sa baba. Yung screen niya napakalaki nga mga ka-J-Vlog, 6.71 inches. So ayan siya, inopen natin. Notch display, for me, hindi ako magreklamo nito sa kanyang presyo. 2,000 to 3,000 pesos is very common po ang notch display. Ito ang pinaka magiging advantage ng Xiaomi Redmi A3X dito, yung kanyang large display, 6.71 inches. And when it comes sa resolution, yan, very rin naman yan, acceptable sa kanyang presyo, HD plus 720p resolution. So, since 64GB lang ang ating internal storage, 3 games lang ang i-game test na, 4 games lang ang ating ite-test sa ating game test. So, stay tuned lang. Dahil i-game test nga natin tong device na to. So, ayan siya, display quality, 90Hz screen refresh rate po siya, which is okay na okay yan sa ganitong presyo. Ayan. Ang malupit dito, malaki battery niya, 5K, pero na-adapt niya naman yung slim design at lightweight din naman itong smartphone na to. So, ayan, explore natin ng camera app ng Xiaomi Redmi A3X. So, ayan, nandito tayo sa photo mode. Meron tayong mga filters dito sa gilid and meron tayong 2x zoom. Na hanggang 4 times lang ang digital zoom nito. Mababa 4 times digital zoom. Dito sa taas, meron tayong mga additional settings like flash, aspect ratio, grid lines, timer, shutter type, tilt shift, time burst, at regular mode. Okay? Meron tayong HDR mode dito sa upper right corner and sa flash doon. Sa video naman, ang pinaka-max sa resolution na ma-offer niya is Full HD 1080p up to 30 FPS. Meron tayong portrait mode for background blur and time-lapse. Hindi, time-lapse yan. Sa front-facing camera naman, ayan, hello. Ayan, meron din tayong time-lapse. Portrait mode for background blur. Ang napansin ko dito, wala pong night mode ang Xiaomi Redmi A3X. So, photo mode, meron tayong filter. Siyempre, napaka-importante yan sa front-facing camera ng isang device. And video niya sa front-facing camera is 1080p up to 30 FPS din. So yun, mga ka-J-Vlog, very basic lang po ang camera ng Xiaomi Redmi A3X. So speaker test tayo dito sa Xiaomi Redmi A3X. So single speaker lang itong device na to. So mag-play tayo ng vlog ko sa YT. So dito kayo mag-click ng view products, ayan sa gilid. View products, mura lang dyan. So maganda ba siya? Sulit ba? Tara mga J-Vlog, check natin. Ayan, so ito na yung speaker nyo. Nakatodo na. So pagdating sa speaker niya, very typical sa ganitong amount talaga na smartphone. Mahina siya, hindi maganda yung bass quality. So kung i-rate ko yung speaker nito, sa kanyang presyo na 2,000 to 3,000 pesos, ang score ko dito nasa 5. So ayan, next naman is biometrics test tayo dito sa Xiaomi Redmi A3X. So try natin yung kanyang fingerprint scanner. So start tayo.
So pagdating sa fingerprint scanner, fast and accurate naman. Next is face unlock. Face unlock, mabilis din. In fairness in-scan ko to na wala akong eyeglass, pero sa eyeglass na detect niya yung face ko. Sobrang solid din, na detect niya rin naman yung mukha ko kahit na may eyeglass. So yan mga ka-J-Vlog, ang pinaka main question kung okay ba tong smartphone na to. Kung ako tatanungin as a consumer, definitely yes. Biruin mo 2,000 to 3,000 pesos, may smartphone ka na okay rin naman yung mga ibang specification niya for that kind of price tag. Sulit na sulit din i-purchase itong smartphone na to. Maganda siya i-recommend again sa mga consumers na for business, for secondary smartphone, sa mga riders natin or sa mga nagtatrabaho na main primary tool nila smartphone, tulad na lang sa mga motor taxi riders natin, delivery riders, kasi makunat nga battery at ang laki ng display. Pwede rin to ibigay sa mga anak natin, parang panimula nilang smartphone, kasi okay rin naman siyang pang ML. Kasi marami rin ako na-encounter na bumibili sa akin ng smartphone, binibili nila sa mga anak nila. Yun, okay rin naman to i-consider, lalo na para malimitahan din yung paglalaro nila, kasi hindi naman po sobrang bilis ng chipset na to. Kumbaga, malilimitahan sila mag-download ng mga popular games na nagre-require ng mga heavy graphics. Pero kung MLCOD, Honor of Kings, pwede naman pong panglaro rin itong Xiaomi Redmi A3X. So again, maganda rin siya i-consider, napakamura lang. Kung interested kayo dito sa View products natin, i-click nyo na lang yan, dahil pag click nyo yan, may naghihintay pa po sa inyong voucher na possible na makuha nyo lang ng below SRP etong smartphone na to.